Ganun ba? Yes, sir. So ano yung isang napaka hindi mo makalimutan na isang incident na na-clear niyo tapos sumunod yung armor tapos yung nag-stick sa mind mo na isang incident na gano'n? Siguro, sir, kasi ang hindi ko makalimutan diyan, sir, yung bagong assemble namin si yung galing naman kay Colonel Camarao, sir, na bulldozer. We call at triptychon ata yung tinawag naman namin sa kanya, sir. Triptychon ata yun, sir. So, nagkakantsawan na kami, sir, kasi binabalutan namin siya ng bakal doon sa 103rd doon, sir. Sa 103rd Brigade, bago namin siya ipasok. Kantsaw-kantsawan namin. Mabagal, sir, yung kasi malaking bulldozer to, sir, eh. So, makupad. Ako, matatamaan yan. Kantsawan lang namin, sir, ba? Kaawa ng Diyos, sir, nung unang attempt niya, dahil nga mabagal, nag-clear siya, sir. Agad, sir, talagang wounded agad, sir, yung mga tropa, sir. Wounded agad ang tropa? Oh, yes, sir, kasi pumasok siya, nabagbagan siya agad, sir. So, abang nag-clear siya, sir, nabagbagan siya, tinamaan agad. So, parang first day pa lang niya ata ng sir, eh. First day pa lang niya ng pasok. Talo nyo pa yung mga infantry pala kasi kayo, operator ka, expose ka talaga. Yung infantry, pwede kang... Yes, sir. Actually, sir, sir, sana yung... Kumbaga, nandun na, sir, eh. Actually, the best we can do is to yung mag-provide nga ng at the best protection na kayang gawin lang na improvised protection. But, ginawa naman ng paraan. But, sabi ko nga, hindi naman iniisip ng ng mga matropa yung exposure nila. Kasi alam naman natin, sir, na-expose naman talaga sila. Pero alam naman nila na nandyan sa side nila, nandyan sa likod nila. Wag lang sila sigurong pag tinira, makukuha pa. Ibang usapan niya, sir. But I think maganda nga, sir, yung tulong-tulong, yung parang talagang typical combined arms operation. Maganda talaga, sir. So, because of that concept, parang rin sila, sir, hindi naman nila naisip yung masyado yung takot nila, sir. Kasi ikaw noon, initially, kating-kati ka na pumasok dahil gusto kong mag-volunteer. Yung parang dugong warrior, na-ignite ba? Yes, sir. Itong nung ipasok mo sina Optimus Prime, na kaagad yung mo? Actually, sir, pag nakikita mo yung accomplishment, kasi ang taga-employee kasi noon, si 500, na tinutulungan namin, pinuprovidean namin nga ng support ngayon. Pag ini-employ sila, talagang kahit kami, sir, nagkikwentuhan of not only the gallantry of our troops, pero yung equipment mismo, parang Bakit? Mas lalo na sana kung mayroon tayong armored combat earth mover, talagang matikas sincerely yung engineers dito sa ganitong labanan. Kasi talagang paralyzed man, sir, yung armored kung wala man silang movement. Kasi matitindi, sir, yung mga rebels, eh. So, sabi nga talagang, kumbaga, sigang-siga sana ang engineers. Pero siga pa rin, sir, dahil nga doon sa mga improvised na yun, sir. So, nakakatuwa, sir, nakaka-proud na parang talagang, ito nga, sir, because this is the first major involvement ng isang ng engineer unit sa isang combat arms operation, sir. Talagang for so long time because siyempre, sir, yung kinukumprat naman natin threats is yung sa ISO. So basically walang masyadong sir, yung sa combat sa combat operation, sir, hindi masyadong involved yung engineers. Nandun siya sa more on sa developmental project, sir, which is also yung mga tinutulungan to provide basic services, ma-deliver yung basic services sa mga far-flung areas. Ito, sir, talagang ito na yung nakakatuwa, sir. Nakakatuwa pero nakakabitin din because you lack the equipment, sir. You lack the equipment. Pero, sir, kaya nga pag naka-accomplish si Optimus Prime, talagang tuwang-tuwa lahat kasi parang
eto na, engineers. Parang, Kasi talaga nakadepend lahat sa inyo, sa engineers, di ba noon? Sa- Armor, di makaabante. Infantry, di makaabante. sa mobility, sir, lalo na pag sa daan na may talagang rubbles, definitely, except yung mga nagmamaneuvers through buildings to buildings, di ba, sir? Pero kung ipapasok mo yung mga other equipment, talagang magre-rely talaga yun dun sa capability ng engineers. Kasi talagang doser work talaga yan, sir. Kasi kahit na ano yan, hindi pwedeng magmano-mano dyan, sir. Mga doser work. Doser work talaga Yes, sir. siya, Yes, sir. no? I see. Yes, sir. Sir. So yun pala yung unang kuan na napakalaking nagawa ng engineer, yung mobility talaga. Mobility, sir. Mobility, talagang yun ang pinaka-key dyan, sir. Mobility, which is, sabi ko nga, sir, doctrinally, theoretically, schooling-wise, actually, yan ang doctrinal mandate po namin, sir, yung mobility. And aside from that, sir, yung nga, tinatap din ang engineers para sa mga emplacement ng mga other assets natin, sir. O sige nga, kasi, di ba, o sige, tapos tayo sa mobility, sina Megatron, sina Optimus Prime. Pero nakita ko sa mga videos, ang dami nyo rin ginawa ng mga emplacement, fighting positions ng mga artillery, ng mga armor. Yes, sir. Ba't kinailangan yun at that time? Actually, sir, kasi dahil sa because siguro yung terrain, sir, saka hindi siya yung normal na convention ng gera na nasa malayo yung artillery. Parang so may mga angle silang dapat kuhanin, pati si armor may mga angle silang dapat kuhanin, dapat nakataas na pwedeng mag-down, na kailangan gumawa ng mga ramp. So, yun, sir. Again, ang makagagawa nun is a heavy engineering equipment. So, it's either backhoe, bulldozer, loader, yung mga ganun, sir. And that is why malaking tulong ulit yung mga engineering equipment para ma-provide yung gustong angle ng mga ating mga assets po, sir. Kasi, hindi, sir, kumbaga, kailangan nilang mataas na lugar. Pero hindi naman sila makapunta doon. So, gagawa ng mga ramp. So, mag-iimbak ng mga lupa, si bulldozer, ayusin, until such time na makaangat yung assets natin, then pwede niyang ibaba para to provide para support. Sir. Pero expose ka rin sa risk nun, dahil lahat naman ng gano'n, as the senior engineer officer doon, kailangan mong puntahan, i-recon mo, Yes, sir. planuhin mo. Yes, ano sir. yung risk din sa'yo personally noon, mga panahon Sa na akin, sir, siguro yung personal risk, kung risk ang pag-uusapan, sir, being there already in the main battle area is already a risk. Pero mas nagiging riskier siya, sir, pag pumunta ka doon pa mismo sa sa mga infantry commanders na nandoon to coordinate. Kasi sabi ko nga, sir, because under us yung task force builder, mayroong Navy, mayroong Air Force, tapos other components ng Army Engineers. Siguro yung number one na ipakita mo doon, sir, is na you are willing to share yung risk sa kanila, sir. So, Kasi, paano yun? Example nga. yung sir, tulad ng sir, yung mga delivery ng mga sandbags para gamitin sa fortification ng ating mga tropa, sir. Actually, sir, yan ang laging nire-request sa amin, na mag-provide ng mga lupa. Ang gagawin nila kasi mga infantry, isasandbag nila yon, gagawin nila, ipupurtify nila yung mga firing positions nila para hindi basta-basta matamaan sila. So, ang labanan kasi nun, sir, block by block block by block yung labanan. So, pag okay yung naglalakad, kasi kahit pa paano, mababa siya. Pero yung truck ko na magdi-deliver doon, siyempre nakaangat, sir, yung yung driver nandun sa Nga pala, no? sir, nandun siya sa taas. So, parang wala siyang magawa kundi pwede siyang ma-pick up doon, sir, ng mga snipers. Example nga, estimate natin yung volume na kinailangan ng volume ng soil or rubble or material na kinailangan sa'yo. Kasi example, si Mon Flores, di ba? Yes, sir. Gumawa siya ng wall niya. Sir. Di ba, ilang libong sandbag kaya yon? So, ibig sabihin, sir.
karamihan nun galing sa'yo. Yes, sir. Actually, sir, hindi ako makapag-come up ng exact figure, sir, yan. Pero, ang result ng pinaghukayan ko ng mga source ng mga materials ko, sir. Kasi may tinira akong parang ridge na, parang malit na bundok, sir. Doon ko kinuha yung source ng material ko. Actually, sir, after ng gera, sir, actually, nakagawa ko ng pistol range doon, sir, eh. Ganong kalaki, sir, yung hinukay ko, sir. Na prinubide sa kanila sa lahat ng mga tropa, sir. Example nga, paano nagwo-work yon? Example, si Monching, di ba? Yeah. Paano siya magre-request sa'yo? Paano yung process ng, di ba kasi parang one of the best things na nagawa natin doon is yung sandbag warfare, di ba? Yes, sir. And ngayon, nare-realize natin, napakalaking tulong ni sandbag. And lahat ng battalions natin doon nangailangan ng Yes, sandbags. sir. Yes, sir. Hindi naman nila pwedeng hukayin yung Marawi at ano naman yung konkreto naman yon, di ba? So, ibig mong sabihin, yung engineers lang yung parang nasa quarrying, hindi, ano tawag ba sa Correct, sir. Yung parang quarry, sir. quarrying? Oo. So, paano yung, kunyari, isang battalion commander, John G, kailangan ko ng ganito. Paano yun? Set up? Yes, sir. Actually, sir, ang kagandahan, sir, may karamihan naman dun sa mga battalion commander, sir. It's either classmate mo, mista mo, immediate upper class mo. So, magkakakilala kami dun, sir. Then, every time naman, sir, dahil pinapasyalan ko siya, pinupuntahan ko naman sila. So, kumbaga, sir, meron na kaming communication. So, every time na may kailangan sila, direct na, sir. Direct na, Bok, kailangan ko delivery ng ano dito, ng lupa, gagawin naming sambag. Sir, saan location, sir? Itong grid coordinate, dito sa ano? Okay. Alam, parang very smooth naman, sir, yung ano, kumbaga, every one of us knows yung the role we have to play to support, lalo na yung sa mga infantry unit. So, alam na namin yan, sir. So, parang, just give us a call. Kami nang bahala kung saan kami mag-produce ng Quarry delivery Oh, sir. at soil delivery. Yes, sir, delivery. Yung sir. Yung nga, sir, yung nabanggit ko, kasi pag tinitignan ko agad sa mapa kung saan i-deliver, yung iba kasi, sir, yung iba, in placement, medyo okay pa yan. Pero pag nakita ko, uy, ano na to last area na ng example, 63rd IB to, putang, ano to? Dikit na dun sa kalaban. So, siyempre, yung tropa rin, sir, lalo na, alam nila yung risk tumataas, sir. Kasi pwede silang i-snapin doon. Ang ginagawa ko, minsan, parang to boost na moral na rin nila, sir. Unahan ko, sir. Unahan kong pupuntahan doon, sir. Parang ang dating parang leader's recon din ba, sir? Kasama ko yung operation officer ko, parang, punta natin. So, kaya lagi akong nakikipag-contact sa mga battalion commander. So, parang yun ang pinaka nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na pag nagbigay ako ng order, kasama nila ako doon sa risk. Kaya nirecon ko siya. Alam ko yung mga possible risk. Nabibigyan ko sila ng TTPs. So, kasi, example, sir, isang building na yan, so, maglalagay kami doon maglalaglag kami doon ng lupa, sir, para gawing sandbag. Pero, bago ka dumating doon, mag-cross ka ng isang kalye. lang. Mag-cross ka ng isang highway, sir, na yung highway na yan ang may mga laminated burlap lang para lang hindi makita yung tumatawid. Kasi, pwede kang silipin at pitikin doon. May snipe ka doon. So, may mga TTPs kami na stop muna, tapos, para rin sir, parang observe din muna, sir, parang i-observe mo pag then mag-cross ka biglaan, mga ganun, sir, ba? Pero supported naman kayo ng mga units, ng mga snipers nila. Pag mga ganun, sir, hindi na. Hindi na siya, sir, kasi parang nasa likod na kami, sir. So, hindi na yon kasi hindi na kami doon kumbaga doon kami doon sa nilalapitan na namin, sir, yung engaged na tropa. So, nakapokus na sila doon sa harapan. Pero, yung nga, sir, ang kinakabahan namin kasi anytime din, may mga nagpipitik din na sniper from the kalaban. Hindi, tsaka hindi lang naman kaharap yung kalaban meron naman sa side din. Exactly, sir. Yun ang doon, sir. Hindi mo talaga alam kung saan manggagaling yun, no? Kasi lahat almost nakatago. Tapos, kaya nga,
nakakaano rin sir yung laminated siya sir. Para lang, ano lang siya sir, pang-distract lang sa vision, pero wala namang protection yun sir. Kasi, Wala, at saka nasa taas, kitang-kita naman yung Yes, sir. truck driver mo nung ano. yes sir. Pero ano naman sir, sabi ko nga sir, that's the importance of conducting a leader's recon para makagawa ka ng improvise, yung mga TTPs na rin sir, na okay, stop muna kayo dyan, buga nyo, paspas. Para ano rin sir, malaman nila na talagang pinag-aaralan mo yung nagbigay ka ng mission sa kanila, pinag-aaralan mo rin. Kasi yan ang pinaka-importante na sa individual soldier eh. Siguro naman nakikita nila yung leader nila properly, ano sir, yung naiintindihan niya yung sitwasyon. So, he's doing his part, they have to do their part. Parang ganun sir. Hindi, kasi kung minsan, an engineer kasi kung minsan, it's an equipment-dependent job eh. Yes. Pero sa Marawi kasi parang, hindi lang, pwede na equipment, okay na-improvise na natin. It's yung paano mo ngayon inano yung leadership mo na, Yes, sir. ano bang tawag doon, management, leadership Yes, sir. nung mga deployments mo na want to sawa rin yun, di ba? Ang dami mong sinuportahan eh. Yes, sir. Actually, sir, tama yung nabanggit mo, sir. Actually, initially, sir, sa akin personally, sir, hindi yung mission, although yung mission napaka-complex at kumbaga, bago siguro lahat, kahit sino, sir, no? Pero ang talagang challenging na inano ko, sir, na-encounter ko, sir, is yung leadership, sir. In a sense na, for example, sir, doon sa batalyon ko, sir, bagong organize kasi ako, sir. So, ako, gaya na banggit ko, ako, sir, yung unang batalyon commander ng 549 Engineer Battalion. So, yung tropa ko, sir, came from different units of the Army Engineers all over the Philippines. So, nung inassemble, sir, yung 549, may nagbigay from the 51st Engineer Brigade, may galing sa 52nd Engineer Brigade, may galing sa 53rd Engineer Brigade, may yun, yung tatlong yun. So, pinagtagpi-tagpi kami, sir, parang pinag-bolt in. So, yung nga, sir, yung supposedly na we are yet to undergo organizational training para magkaroon ng cohesiveness yung unit, pero pumutok na si Sumarawi. So, punta na agad doon. So, personally, sir, what makes it easy naman sa akin, although that's his challenge, dahil hindi ko pa talaga totally kilala yung tropa, nag-back to basic ako, sir. Yung parang, yung nga, sir, yung always set by example, lead by example, be a role model to them, para hindi kanila makitaan ng, ano, sir, yung parang mang-alanganin ka rin. Kasi normally, sasize out ka rin nila, sir, eh. Kung anong pagsasize out mo sa kanila, ganun din yung gagawin nila sa'yo, sir, eh. So, sabi ko, back to basic na lang to. Be a role model. Explain everything, do what is necessary, na hindi ka gagawa ng something na questionin kanila. Yung magin mo talaga yung full trust and confidence nila, sir. And luckily, sir, despite of that, yung mga situation na yun, sir, naramdaman mo rin, sir, yung the positivity ng bawat tropa na talagang ini-explain mo kasi nila, nakikita kasi nila yung sitwasyon, sir, eh. Sige nga, explain mo nga yung isang mindset ng isang tropa mo sa engineers kasi this is the first deployment talaga na full gamit na gamit yung lahat ng skills nyo eh. So yung normal tropa mo, sabi mo nga galing na iba't ibang brigade, nag-a-adjust pa lang sa'yo, ito pumasok na yung sobrang intense na situation na nga, sabi ni Mon nga, sir, yung mga 63rd IB ko na sanay sa Samar, binakbak mo doon, kulang sa appreciation pa sa urban combat, hirap talaga. Ganon din sa'yo, di ba? I mean, sanay sa construction. Yes, sir. Ngayon, pinasok mo. So, paano yung adjustment ng isang tropa? Actually, sir, naramdaman ko, nanibago rin talaga, sir. Nanibago, kahit ako, sir, nanibago kasi ganon yung sitwasyon. Pero, sir, constant communication. Tapos, ang laging pangbungad sa kanila, sir, is yung talagang urgency and sense of service talaga, sir. Kasi pag yun ang tinira mo sa kanila, being a soldier, everything follows na, sir. So, sige nga, ano ba yung urgency and sense of service? Nakikita kasi nila, sir, yung talagang yung mga IDP, sir, na kawawa talaga, sir.
nakikita nila yung the true victims of war is actually hindi yung mga kalaban, sir, or ano, but the people na na-displace doon sa area. So talagang pag nakikita nila yon at nakikita nila na hindi ka nga taga doon, nagiging passionate ka because of, hindi yung dahil sa gera, sir, hindi yung sa gera. Gera is, kumbaga yung parang second na lang yung, actually, ang nangungudo doon, sir, is yung pagtulong mo doon sa mga talagang tao, sir, na victims ng talagang gera, sir, eh. So, pag nakikita nila yon na nagiging truthful ka doon, kung paano mo pagandahin yung paano ka makatulong sa ganong aspeto, nararamdaman ko talaga, sir, actually, sa awa ng Diyos, sir, wala akong narinig na parang, hindi naman, yung mga negative comments o kaya nagnegatibo yung tropa. Parang mas, nga rin ako, sir, eh, kaya lumakas din yung loob ko, sir, kasi nakikita ko rin, sir, yung eagerness nila, sir. Kumbaga, nag-align kami ng positivity ng pag-approach dun sa sitwasyon, sir. Kaya nagpapasalamat ako, sir, sa kanila, sir, from my officer saka yung sa mga tropa. Lalo na, sir, actually, sir, half of my troops are actually sir, our Muslim brothers. Ganun ba? Yes, sir. Kalahati ng tropa ko, sir, actually Muslim from mga Yakan, Maranao, Maguindanao, Huluanon. Kalahati nun, sir. So, the more na mas lalo silang passionate na talagang ayusin yung Marawi po, sir. Pero actually kayo kasi malambot na yung puso nyo mga engineers eh. I mean, ako personally, di ba, nagsundalo ko dahil kayong mga army engineers yung nagtayo ng electricity sa amin. And then nung nasa NADESCOM ako, engineers na naman yung kasama namin mag-build ng schools. Pero kasi kayo, naging routine nyo na kasi yung pagtulong sa mga... Pagtulong talaga eh, na kung habang, di ba, pareho tayong ranger, so expose sa gera, pero ang normal engineer kasi yung pagtulong na mag-build ng mga water systems, 'di ba, ng mga school sa mga baryo. 'Di ba, ang dami yung projects talaga, mga farm to market. So yung ganun pala na intensity ng during humanitarian assistance operations, dala-dala nyo yung ganun na spirit pala, no? Yes, sir. Kasi doon sa Sendong, dami ko rin na-interview doon, engineers din nung bumira doon, 'di ba? Sina General Fernandez pa. Na ang dami rin mga Muslim brothers doon na yun, nagsasakip talaga ng mga ng Sendong. Yes, sir. So yun pala yung pumasok sa inyo na natural yung pagtulong na Yes, sir. nung Marawi. Oh, sir. Sabi ko nga, sir, ang pumasok lang doon, sir, na ginawa namin is yung combat capability. All other, sir, parang tama, sir. Natural na yun na ginagawa namin. Kasi natawa nga ako minsan nung sir, nung nag-uusap kami ng isang battalion commander, may inikutan kami. They are doon sa area ng Lake Lanao, sir. Nagkwento sila, sir, about yung mga previous encounters nila nung 1995, 1997, ganun, sir, ba? Ganito yung encounters nila. Sabi ko naman, actually, itong tinatakbuhan natin ng highway, gawa to ng Army Engineers. Sabi ko, sir. So, yun ang yun ang kagandahan, sir, sa engineers kasi, sir. Kumbaga, very tangible, direct yung impact ng ginawa mo sa population, sir. Kasi, tama, sir. Example, yung mga water supply, electrification, highways, directly nakaka-impact yun sa upliftment ng buhay ng isang community, sir. Direct siya, sir. Sa ayaw mo, sa gusto, pag may kalsada yan, sir. Kalsada na yan, sir. Kalsada na yan. Everything follows na yan, sir. Electrification, other new technologies pwedeng ipasok. Kaya nga, sabi nga ni sir, di ba, parang insurgency ends when the road begins. Parang ganun, sir. Kasi, Ganun ba? Yes, sir. Yes, sir. I mean, ako, I'm a testament to that. Walang Colonel Eclarin din ngayon kung walang engineers. Kumbaga, so parang, yun nga, na-inspire ako na, because of what you do. And then yun nga, yung nagawa nyo pala sa Marawi. Kayo rin ba nabibigay ng tubig doon nun? Yes, sir. Actually, sir,
may dala-dala kaming isang truck ng water filtration system. Kami sir yung train din ng Office of the Civil Defense. Na operate paano magano ng water system nung binigay na equipment. Then kami sir yung nagdadala doon sa mga different areas. Sundalo ng tropa o Tropa ng... sir, tropa sir. Kami sir, yan. Kaya nagtataka ako bakit dami yata ang tubig para unlimited tubig. Nakikita ko yun. Kaya nga yung sinasabi ko sir na very sir kasi ang laki-laki ng task namin sir. Sabi ko nga sir, may task kami sa loob ng main battle area. At the same time, simultaneous, may task din kami na ginagawa sa labas. Kasi sabi ko nga sir, sumasabay din sir yung pag-construct namin ng mga temporary shelters dun sa mga immediate affected area, provide relief. So sabay-sabay yan sir. Sabay-sabay yan. Walang sir, lahat priority. Lahat priority sir. So Fully booked ka. Oh sir, kaya nga na sir ang kagandahan naman sir pag nandun ka sa labas, nararamdaman mo sir yung mga mukha ng mga lalo na yung mga Maranao brothers natin sir. Nararamdaman mo na talagang nararamdaman nila yung presence ng government. Na especially sa atin sir yung kasundaluhan, nararamdaman nila the sincerity na ginagawa natin in trying to provide them with the needs during those times at minsan parang nakakaano rin sir nakaka-touch din sir kasi siyempre pag ginagawa mo sir parang parang ramdam mo yung ginagawa mo sir kasi yung nga sir mararamdaman mo napakahirap i-explain sir pero parang matuwa yung bata dahil binigyan mo ng matubig, natuwa yung mga matanda, parang maiyak-iyak sila pag nag-provide ka. It's parang nakaka-glorify din sir na nakakataba ng puso, saka parang hindi nakakapagod sir. Parang lahat ng effort mo parang wala lang, parang yung ngiti nila sir, it's more than enough sir na may balik sa iyo sir. Hindi kasi dito sa channel natin, it's more, ako binabasa ko yung comments. And kung minsan, maraming comments na nagtataka na bakit ang sincere naman ang sincere naman ng army, ang sincere naman ng mga ito na ialay yung buhay o magsilbi ng ganito. Kasi ina-explain mo ngayon na ano ba talaga yung kasi hindi naman very common na nakakaano sila na ano yung ginagawa natin, ano yung attitude natin. Yet ina-explain mo ngayon na hindi, ito yung uniform, ito yung army, ito yung, duty. Di ba? Ano yun, di ba? Lalo na kayo sa engineer kasi exposed talaga kayo sa tao sa pagbibuild nyo ng, lalo na kung disaster. Hindi, ikaw kada may baha sa Marikina River, nandito kayo yan, di ba? Actually, sir, lalo na sa mga remote areas, sir, na kung titignan natin historically, sir, yung army engineers, sir, yan talaga ang bumutas ng mga roads, mga sir, di ba, sir? Totoo. So, yung sir, yung area ng Lanao del Sur, sir, actually yung flagship project pa yan ni former President FDR pa yan, sir, nung sir, na yung roads na yan. Actually, army engineers ang gumawa niyan. So, talagang na-realize yung project na yan. Yung Narciso Ramos Highway, na-realize yan. Mahaba yan, sir. Mahaba yan. Actually, part pa nga rin ako dun, sir, nung ginawa pa yan, when I was still with the 52nd Year Brigade, nung nasa bundok pa yan, na talagang, yung nga, sir, after matapos mo yun, ramdam talaga ng community, yung impact na ginawa ng engineers. Saka kami naggera. Kasi to bring happiness, not sorrow nga, sir. Yun ang mga, namin, to bring happiness, not sorrow. Pero it is what it is, sir. Pero, in terms sa effort talaga ng army o sir, ng government as a whole, talagang very instrumental ang paggamit nila, sir, sa army engineers para sa mga developmental projects.